nag-aabang sa magiging sagot ng Korte Well, Suprema? I hope they will find yung sense of urgency dahil budget ang pinag-uusapan dito. Representative Isidro Ongab at Attorney Vic Rodriguez patuloy na hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema. Samantala, reenacted budget issue ng ibang kongresista para maibalik raw ang confidential fund ni VP Sara Binaticos. Sinabi na nga ni Attorney Vic na kailangan na ng agarang aksyon ng Korte Suprema patungkol sa mga isinampa nitong mga lekramo sa national budget dahil pera ito ng bayan. Kaya tiwala si Attorney Vic na hindi magtatagal ay maglalabas na ng desisyon ang Korte upang tugunan ang unconstitutional na national budget ngayong taon. Dagdag pa ni Attorney Vic na kahit mismo ang Korte Suprema ay hindi nagpapasa sa kahit anong papel na blanco dahil lubusan itong ipinagbabawal. Sa issue naman na baka makaapekto, ang sinabi ng Malacanang patungkol sa reenacted budget na una nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na imposibleng magdesisyon ang Korte na paboran sila, ang sagot rito ni Attorney Vic Rodriguez ay sana raw ang maging patas ang mga ito lalo na't ang mga mamamayan ang lubusang maaapektuhan rito. Ayon kay Kongresista Sid Ongab at Attorney Vic Rodriguez sa isang ginawang interview sa Basta, Dabawenyo, ang ginagawang taktika raw ng ibang kilalang taga-tuligsa ng mga Duterte ay isang panglilihis lamang sa issue ng BICAM report. Sinabi niya ito pagkatapos sabihin ni Kongresista Paulo Ortega na nagpapakalat ng maling impormasyon ang mga Duterte para kumana ang reenacted budget sa 2024. Pero una nang sinabi ni Attorney Vic na isa itong kasinungalingan dahil wala naman confidential fund si VP Sara sa nakaraang taon. Kaya imposible raw ang kanyang sinasabi na para maibalik lamang ang budget ng OVP kaya niya ito ginagawa. Sinigurado naman ni Kongresista Sid Ongab na kung sakali mang magbigay na ng desisyon ang Korte, ay agad nilang ipapaalam sa mga mamamayan dahil para maging aware ang lahat ng mga Filipino sa nangyaring kaso na kanilang inilatad sa Korte Suprema. Samantala sumulat naman raw si Attorney Vic Rodriguez upang makakuha ng kopya ng enrolled bill na inaprobahan ng mga kongresista upang maiimbestigahan raw ni Attorney Vic ang mga hakbang na ginawa ng mga kongresista bago ito ipinasa kay PBBM. Hindi rin sang-ayon si Attorney Vic Rodriguez at Sid Ongab na mag-shutdown ang gobyerno dahil ang lubos maaapektuhan rito ang mga mamamayan na siyang nangangailangan ng mga serbisyo na dapat ay ibinibigay ng gobyerno sa bawat Filipino. Mayroon naman raw ibang hakbang na pwedeng gawin si PBBM. Presidente siya kaya dapat lang na mayroong contingency plan upang maprotektahan ang kaba ng bayan laban sa mga iilang tao na nagsasamantala. Action from the Supreme Court, no? But in the meantime, we will keep the people informed kung whatever updates that we have. It's very good that former Speaker Bebot here already wrote the House requesting for that copy of that enrolled bill. As a former Speaker, I think dapat pakinggan siya. Please let us know, Kong, and then we'll be happy to discuss that here. Meron. But that's a public document naman, Kong, di ba? Oo, public document. So yeah, we look forward to seeing that copy also. No, Attorney Vic. Yeah, basta tuloy-tuloy lang tayo sapagkat sinabi nga ni Pangulong Duterte nung una nating itong inilahad, I think that was January 18, na obligasyon ng bawat Pilipino na makakakita nung nakita initially ni Congressman Sid Ongab na ipagbigay alam sa sambayan ng Pilipino na ganito ang ginagawang pagsasalaula sa proseso ng pagpasa ng budget at hindi pagkilala sa ating saligang batas at hindi ito nararapat. At isang malaking kasalanan na nakita mo na hindi ka nagsalita at nagmimistulang wala kang nakita at wala kang naririnig. Kaya tayo umabot dito sapagkat ito ay isang lehitimong usaping panlipunan na dapat pinag-uusapan at dapat talaga ay may katumbas na transparency and accountability. Again, ang involved ho rito ay 6.325 trillion pesos na pera ng bawat Pilipino. Thank you, Attorney Vic, Congressman Sid and Congressman Bebot. Balikan ko lang, naalala ko lang, baka gusto nyo magbigay ng komento or clarification, Congressman Sid. Ito nga, one member of, I think, the Young Guns ng House of the Representatives actually made a statement na ito ngang expose na to, itong pag-question natin sa constitutionality, no, ng GAA, is just
a deliberate effort to mislead the public and manipulate the budget process to bring back the 2 billion fund previously allocated to the Office of the Vice President. So, dinrag na naman ang Office of the Vice President, Congressman Sid. Natanong na rin yan sa akin in one of the interviews. Dalawang interview. Gusto daw namin mag-reenacted budget para maibalik yung funds ng OVP at saka yung gimension pa yung confidential fund daw. Pag mag-reenacted budget, MOOE lang yan. At saka ang mag-reenact na budget yung 2024. Please be reminded and please review the budget of 2024. Walang confidential fund. 2022 at saka 2023. Pag 24, tinanggal na eh. So, imposible yun babalik. So, iklaro lang natin. At saka MOOE lang ang not only for OVP but for all the agencies of the government. Congressman, what you're saying is sa 2024, zero budget na ang OVP sa confidential funds eh. Yes, zero. So, pagka na-reenact, babalik lang sa zero. So, wala talagang madadagdag, may babalik. At imposible din talaga na magdadagdag pa ng budget doon kung nag-reenact. Wala. Na gastusin yung pera at mapunta sa hindi dapat puntahan. At budget ito, marunong mag-budget yung ating mga miyembro ng Korte Suprema dahil I'm sure lahat ng dumaan sa Korte Suprema ni minsan ay hindi ho nagpasayan ng blankong panukalang budget kahit isang patlang. Walang blanko yan because they know even 1 centavo pag nagblanko ka, delikado ka, makakasuhan ka. Tama ba ako, Speaker Bebot? Tama po yun. Dahil they're very familiar. Every year nagpapas ng budget lahat eh. Alam nila and I like to take this opportunity dahil nga ultimo yung mga sangguniang barangay, mga kababayan, they know how to pass a legal and proper budget. Yung mga kaibigan nating municipal councilors, city councilors, provincial board members, even yung lagi kong halimbawa, yung ating mga kaibigang driver na miyembro ng Tricycle Operators Drivers Association, yung ating mga kaibigang miyembro at driver ng Jeepney Operators Drivers Association, mas maliit di hamak yung perang kanilang pinapangasiwalaan. Pero hindi ka pwedeng gumastos dyan ng blanco. Mag-aaway kayo ng mga miyembro mo. Sisingilin ka niyan, they will demand for transparency and accountability. Kasi Attorney Vic, actually, kahit tayo nga, we are very meticulous sometimes, even sa minutes lang ng meeting yung mga question or hindi sakto na mga phrases doon and wordings. And I remember your story, Congressman Sid, when you were going around the city, na some barangay officials actually mentioned to you na even sa kanilang level. Yes, yung mga barangay officials, nung nag-meet kami,